Miyembro na po ng ASEAN ang Timor-Leste at sunod-sunod din ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia. Mula sa Kuala Lumpur, nakatutok live si Marizo Mali. Yes, Pia, makasaysayan nga ang pagbubukas ng 47th Summit o ASEAN Summit at related summits ngayong araw. Dahil matapos ang 26 na taon, ngayon lang uli nagkaroon ng bagong miyembro ang ASEAN. At ito nga ang Timor-Leste na formal nang tinanggap bilang member state. Sa kanya na mga plenary intervention speech ay pinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kahandaan ang kahandaan ng ating bansa sa pag-host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN member states sa Kuala Lumpur Convention Center para sa formal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit at related summits ngayong araw. Pangunahing mensahe sa opening speech ni 47th ASEAN Summit Chairman Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, dapat magkaroon ang ASEAN ng tapang na bumuo ng bagong mga pakikipag-ugnayan o partnership at madaling umangkop sa mga pagbabago. Isinapormal na rin dito ang pagtanggap sa Democratic Republic of Timor-Leste na 2011 pa nag-apply para maging ASEAN member state. Sinundan niya ng customary handshake ng ASEAN. Sa isang Facebook post, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayang yugto ito para sa Southeast Asia. Ang pagpasok daw ng Timor-Leste sumasalamin sa sama-samang hangarin ng rehiyon tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan at ibinahaging kaunlaran. Sa plenary intervention speech nga ni Pangulong Marcos, ipinahayag niya ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026. Binigyan diin daw ng Pangulo ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na nakatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Nagpahayag din si Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na pagsulong sa legasiya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Sa sidelines naman ng summit, sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting ng Pangulo sa mga lider ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong nito, kabilang sa aspeto ng turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag-amyenda sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA at sa Martes ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade kung saan inaasahang makikinabang ang mga negosyong Pinoy. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali.